natin ang ating puso kay Lord. Hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit in this place. Hallelujah. Father God, hallelujah, Jesus. We thank you for gathering us today. Jesus, we honor you and exalt your holy name. Spirit of
Yes, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, for your presence in this place. Ramdam po namin, Panginoon. Ramdam po ng bawat isa, O God. How you move in this place. Continue, Father God, to move as we continue our Sunday worship for today. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. We give you praises. We give you honor, God. Thanksgiving and adoration. In the mighty name of Jesus. Everybody will say, Amen. Hallelujah. Maaari na po tayo umupo. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon, no? Parang kailan lang yung start ng 2026 at ngayon, second half na tayo ng 2026. No? So ito yung pinaka-first Sunday ng July. 2026, and I know na marami pong nagawa ang ating Panginoon sa ating buhay. Marami po tayong dapat na ipasalamat sa Kanya. Amen? So sa panahong ito, I'm giving the chance yung bawat isa na magpasalamat o mag-share ng nagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen? So meron po bang gustong mauna sa pagbibigay ng pasalamat sa ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. Salamat ako sa Ginoo sa iyang kayo. Sa sa Lunes gali napagdanay ka ng magtatlo dito sa Tambayong Kapakan. Alala ko kahuna na gali kay sa mga klase naman si Sister Marjorie dito kaya ba't pangalan dito sila sa sulahan. So ang nagtanamo dito si Brother Giovanni kagtong tawag sila yung bayaw niya. So ito istoryahan kami ng pati sa uniform sa atong Thanksgiving. So siya ang masibo. Kada inistoryahan man namon na siling namon na ginumpisahan namon ang Father's Prayer. So siling nga siling dahil siya na siling sa Domingo dali. Hindi niya kita ko mo kanami lang tayo. Sa dali sila sa may silangan Talukan. Pero nagbalhin sila dito sa Malumot, tapos nagbalhin naman sila nila. So kung din na wala kong kabisita sa ila, after niya nagbalhin sila. So sa mga nag-chat ako sa ila, ay pastor, dili na kami sa Lambayong tampakan sa kanya. Kasi sila ko i-monster Margaret, tagay ko sa kiskis, tagay ko sa pangalan sa ilang street, nagpicturean yung balay. Sila ko, nauli man nga nakabot niya response sa iya na chat, kaya siguro na-delay sa Kalawaan ang response. So, nakaangingit naman ako dito kay before na ako makabot sa ilas ko, dahil sa kabulas. Yas na nakabot ako dito, sige ka kapamangkot kung saan yung naman ba yun. Dito pa sir, hindi makapagod dito ako na dito pa sa may barangay hall sa aming Lambayong. Hindi, naka-dito ako sa Lambayong. Ilang na barangay na kasugatan ko dito si Liber na bayaw ni Brother Giovanni. Ay, pastor, dito pa, nakalampas ka
sila. So, ang kanami lang na rin mga kay nagabot ko dito, napuntulan ko man. Kay, ang kumbaga, ang kainit sa pag-alaga nila sa Ginoo, kung may alas sila sa divisyon, padahil lang yung hapon, ang ilang pag-alaga sa Ginoo. Sinigaling ni Pastor Gino, nakakato naman si Pastor Gino dito, nagsiling siya na Pastor Ray, magpa-umpisa kita sa daw gamay na friendship, kumbaga house church niya. Hasta na gagawin kung makapatitong kita tira, kabubutan sa Diyos, kasi another na patitong tira sa sugat niya. So, dito na lugar, gamay lang mga balay. So, ang dalan ng auto, pwede kalaka-laka ang mga salakyan, maagi, auto limited na ang dalan. So, ang kanami na rin mga auto, nasa Domingo, si Brother Giovanni Cantong iyang bayaw, nagpamatik sila sa tulong sa Diyos. Although ang mga ang asawa niya, kag iyang mga kabataan, dito sila sa skulahan, kagtong utong ni Sister Marjorie, dito man sila sa school, nagdulong sa ilang mga bata, kag hindi namin na dance. Ay hindi ko na unang-unang klase na mali. So, God willing, makato kami dito subong kay cottage prayer dito. So, isa kayo, kaya nag-expect sila dito ang mga katuan namon by God willing. Ang kanamin lang na rin matutod kay kumbaga, ang kainit nila kapag simba nila sa dito. Although hindi na sila kasimba sa mga although may mga simbahan na din mga lapit, pero siguro mas gusto nila dire. Kagwiling sa atong Thanksgiving, makato sila dire. So, pasalamat sa Ginoo kay aral sila na nag-aalagad sa Diyos, na walang sila bumitaw. Although siyempre may mga sometimes may mga trials sa kinabuhi. Pero mas binigyan nila yung importansya sa pag-alakad sa Diyos. So, lagi na mga utol ang akong testimony. Amen. Praise the Lord. Si Brother and Sister Giovanni, no? At saka Marjorie. Dati niya siya member natin sa atong nga church. Dili pa bilang mali dati sa Morales. So, lapit lang. Pero nagbalinabi sila sa balay. Alam sila subong sa Tampakan. But, I'm happy, no, na nag-keep in touch gihapon sila sa diri sa church ganyan. Willing sila na mag-print sa t-shirt naton sa aton nga pag-aalabuton nga Thanksgiving. Amen. Napadayon na kita pag-ampol, no, especially sa atong mga members na arang diri dati nga ay nasubong kay basig nagbalin sa balay or kaya may problema or ano ba. But I know na miskandiin lang kita, but as long as we serve our faithful God with all our heart, ako naman itong ginatanaw sa atong buhay ng Ginoo, atong heart, hindi kita. Amen? So, for the interest of time, no, ikat ko na atong testimony. I'm giving the remaining time for our praise and worship leader. I'm requesting everyone na i-prepare po natin yung mga puso natin to praise and worship our living God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. God is good. And all the time. Praise the Lord. Ito niya lang tayo lahat na tayo. Para pa tayo ay magsamba na naman sa ating Panginoon. Ayan. Dahil sa kanyang kabutihan, ibinigay sa atin sa kalahating taon na almost. Tama ba? Ayan. Patuloy pa rin siya na nanalangin sa nagbibigay sa atin ng gabay. Ayan.
we proceed, habang po tayo ay mananampalataya, binatay mananampalataya sa Kanya. Before tayo po mag-worship, before tayo po magsamba sa ating mahal na Panginoon, I would like to read this verse to you. Matatagpuan po dito sa Hebrew 12:28-29. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tulungan tayo ng isang kahariang hindi na sabahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot sapagkat tunay na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Sama-sama! Yes, Jesus! Ipalang pa! Diyos ay buhay! Hallelujah! Sama-sama! Yes, Jesus! Diyos ay buhay! May lahat, may saya, may buhay sa piling ng Diyos. Puso ay nagalaw, may-ari, masaya, at papuri para sa Diyos. Kahapin ng puso, pinagpala ang lubos. Yes, ang tunay na pagpapalo. Puso mapagkat kaya ang awit na papuri, awit na pasasalamat, at ang awit na pas. Yes, Jesus! Ay para sa Kanya, ang niya ay kapalaran, ang niya ay kagalakan, ang niya ay kalakasan. Sa bawat puso mapagkat kaya ang awit na papuri, awit na pasasalamat, at ang awit na pasasalamat ay parang sa Kanya, ay parang sa Kanya, ay parang sa Kanya. Yes, hallelujah! Yes, Jesus! Come on, church, at Jesus, at Jesus, at the Lord, hallelujah! Yes, Jesus, sumigaw sa Kanya, hallelujah! Sumigaw sa Kanya, ang lahat ng purihin ang Diyos na may nagdarag. Sumigaw! Ang lahat ng purihin ang Diyos na makagalaga. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awinan siya, buhay. Sumigaw, hallelujah! Sumigaw, ang lahat ng
Purihin ang Diyos na pagkagalakan. Wagas na papuri, hallelujah! Wagas na papuri sa kanyang ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatian siya. Sumigaw, hallelujah! Sumigaw, oh! Ang lahat ng kailangan is Jesus. May kagalang sumigaw, hallelujah! Sumigaw, oh! Sa ganap, ang lahat ng kailangan. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Yes, Jesus, thank you po, hallelujah. Yes, Lord, thank you po, hallelujah. Salamat po sa presensyang binigay mo, hallelujah, Lord. Salamat po sa patuloy mong pagbigay ng gabay sa amin. Salamat po ngayong araw. Salamat po dahil kami ay nandito ngayon at meron kami kalayaan na sambahin at awitin ka. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan binigay mo. Salamat sa sundulang biyayang ibinigay mo para sa akin. Hallelujah. This time, church, as we sing this song, gusto ko ramdamin natin ang bawat lirik ko ng kanta. Gusto ko pong alalahanin natin kung gaano mabuti ang Diyos para sa atin. Ang kanyang sundulang biyaya ay walang kapantay. Jesus, hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang na hambang, at wagas mo pagsinta. Habang walang kailangan masuklian ka na mabuti sa lahat mo iyan. Niyakap mo ako sa aking nilinis mo ako nang di kayang tumbasan. Kung yung church means ay paawitan natin ang Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng bahay, at wagas mo pagsinta. Yes, Jesus, habang kami walang kakayanan, habang walang kakayanan, nasulian ka na kaputi sa lahat mo ginawa. Come on, church, let's sing it. Niyakap mo sa aking nilinis mo ako nang di kayang tumbasan. Oh, Diyos, salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya. Yes, Jesus, salamat po sa sundulang biyaya. Salamat po sa sundulang biyaya.
ikaw ang gumagawin para sa akin. Hallelujah, for my church is worship the Lord, yes, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord, yes, Jesus. Yes, Jesus, I want you to sing once again. Yakap mo ako sa aking buhay. Nilinis mo ako, naligayang tumbasan. Oh, Diyos ng katan. Yes, Lord, salamat po sa mga buhay. Kahit minsan di na mahirap, kabanyaran kahaptian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katwiran. Kahit minsan di na mahirap, kawalan, kawatian. Salamat sa sundulang biyaya mo. Yes, Jesus, Lord, salamat, yes, Jesus, Lord. Salamat sa sundulang biyaya mo. Yes, Jesus. Yes, Lord. Salamat sa sundulang biyaya mo. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Holy Spirit, we welcome you in this place. Tinatawag po kita para po pasukin mo ang bawat tao dito, God. Alam ko'y kami nahihirapan, God. Pero ikaw, kahit kailan, walang mahirap sa iyo, God. According to your word, in Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Panginoon ng lahat ng tao, at wala anumang bagay yung mahirap para sa atin. Truly, God, walang bagay yung mahirap para sa atin. Church, this time, tayo naman po ay buong puso awitin natin ang awitin natin. Isigaw natin na walang mahirap sa Kanya. Yes, Lord. Yes, Jesus. Oh. Yes, Lord. Oh, God. Sa aking kailangan, higit sa aking kalakasan, higit sa aking isipin, ika'y mong gawin. Higit sa aking kalakasan,
Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Yes. Higit sa aking kaya, yes, Jesus. Higit sa aking kaya, don't translate. Higit sa aking higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalagasan, higit sa hindi ka nagkulang, Lord, di na kulang. Yes, Jesus. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, pinagkakanta sa piling ko. Wala mahirap sa'yo. Yes, God, tunay na walang mahirap sa'yo. Wala mahirap sa'yo. Yes, Jesus, Lord. Panginoon ng makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Jesus. Walang mahirap sa'yo. Tunay na walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Yes, Jesus. Tunay ka na walang mahirap sa'yo, Lord. Tunay ka na walang imposible sa'yo, God. Yes, Jesus, you are. Yes, Jesus, you are. Oh, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan binigay mo para sa akin. Salamat po, Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil walang mahirap sa iyo. Hallelujah, mga church, let's sing again. Bawat araw, hallelujah. Bawat araw, hawak po, Jesus, ko. Yes, Jesus, come on, church, hallelujah. Let us feel the holy presence of the Lord. Bawat araw ko ay hawak mo, pinagkakanta sa piling mo. Once again, bawat araw, Lord. Bawat araw ko ay hawak mo, pinagkakanta sa piling mo.
All the glory and honors belong to you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord! Sino po ba dito yung nakaramdam ng presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog ng praise and worship? Amen. I'm sure naramdaman po natin yon. Naramdaman po ng bawat isa yung presensya ng ating Panginoon, how He moves in this place, how He touched every heart. Amen. Hallelujah. Ngayon naman po, let's prepare our heart once again as we listen to His Word, no? And I'm requesting, no, yung mga kabataan natin, meron po tayong separate na Sunday school teaching para sa children po natin sa labas, no? So, I'm now requesting our speaker for today, Pastor Ray Barbosa. Ngayong pagka sa tanan bukod. Tan naman na makapamati kita sa tulong sa Diyos.
siling ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that is out of the mouth of God. So mga kapatid, sinasabi ni Jesus dito, spiritual food. So mga kapatid, hindi ko man gina-expect kanina dito, pinsan ko si Pastor Bernabe, so sabi ko sa kanya, ikaw ang mag-preach manong. So, privilege ulit natin mga kapatid na makarinig ng mensahe ng Diyos pinagi sa iya. So ang hindi nakakilala sa kanya, matagal siyang nag-pastor, 19 years old doon sa Magsaysay. So imagine mga kapatid, na 19 years old, di ko na alam, matagal na. Una sa Magsaysay, parang doon sa 5-8. I think tantangan pa yata tantangan dito sa San Pablo 4, di ko alam kung saan pa yung iba. So si Mano, Pastor Bernabe, presence siya na nagapastor sa may yung veterans, veterans sa Surala. So we are privileged na makabatik sa mensahe ng Diyos, pinagi sa iya. So, ginahangin ko, gina-request ko siya ng makatudiri sa pagbigay ng mensahe ng Diyos. So, palakpakan natin ang Panginoon. UPC, United Pentecostal Church, sa may Fort Inn. Doon ang paalam ko sa bahay ng napakalis ko. Pagdating ko sa UPC, 2 o'clock pa pala ng hapon dahil preparasyon nila ng umaga at kaganapin ang 15th year anniversary ng simbahan dyan sa Lascano Street, kapasok sa may Good Inn. So, pagsabi nila alas 2, pumasok sa isip ko ang pumunta rito at kaya nakarating ako rito at nagkita-kita po tayo. Salamat sa Panginoon. Sa Panginoon, walang aksayang panahon. Pag natin sayangin yung hindi natuloy na schedule, may ipapalit ang Panginoon. Hindi ito ang una na naging ganito ang aking lakad. Kung bakit ako nakarating sa Apol Makulan, napunta ni Pastor yon, Apol Makulan, Sitio de Colon. Ang kaalam ko sa bahay niya, Tibuli lang. Pagdating ko sa Tibuli, dinala ko ng pastor doon sa Apol Makulan, Sitio de Colon. Alam ni Pastor yun. So, kung hindi matuloy man ang ating mga plano, may higit na plano ng Panginoon. Minsan pa nangyari sa Dinsan, meeting namin na mga pastor sa, hindi kayo mabigla nagpapastor ako under the Wesleyan Church. Sino nakaalam na gano'n? At nang hindi natuloy ang meeting namin sa Siniguilo Street, sa district office ng Wesleyan Church, abot pasensya ang district superintendent, pasensya, hindi ko pa na sabihan na hindi matuloy. Walang problema. So, hindi sayang ang panahon ko ngayon. Puntahan ko ang Labangan. Pinuntahan ko at ang Labangan na dati ay higher ground na pasok sa Wesleyan Church.
That was February 18, 2022. Sa ngayon, may 4 na Wesleyan Church galing sa High Ground Gospel Ministry. Labangal, 3 sa Lexibo. At may natitira pang Higher Ground Gospel Ministry na 21 congregations sa Boleria. Yan ay hindi sa akin. Lahat sa kamay ng Diyos, lahat sa plano ng Diyos, kaya nagkaroon ng Higher Ground Gospel Ministry sa kabundukan. Kaya naging taong bundok ako. Yun ang nangyari noon sa last na assignment namin sa Tupi, 94 to 97. Yung na pala ang last, kaya inihanda ng Panginoon ang bundok. So, imbis na last na yung Tupi Church na hinawakan namin, may inihanda ang Panginoon. Basta sundin natin ang kanyang leading, sundin natin at tanggapin natin yung mga bukas na pintuan na inilalagay niya sa ating harapan. Revelation 3:8. Bawat isa sa ating may bukas na pintuan na binibigay ng Panginoon. I know your works. Behold, an open door is set before you. So kahit ito, open door ito, kaya narito ako. Tinanggap ko yung open door. Andyan, bawat isa may pagkakataon na inilalaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa atin lang ang pagtanggap. Amen? I know thy works, Revelation 3:8. I know thy works. Behold, an open door is set before you. Why? Because you have a little strength. Mahina ako. Hindi ko kayang buksan ang pintuan. Kaya si Lord ang nagbubukas ng pintuan. Kahit doon sa bundok. Ni isa hindi ko kaya. Pero may 21 ngayon existing High Ground Gospel Ministry sa Tibuli area. Dahil kay Lord. Dahil siya lahat, sa kanya lahat. Walang mahirap sa'yo. Namit natin, di ba? I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? At inawit natin yung sagot natin. Walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo. Amen! So God is challenging us to answer His question. Is there anything too hard for me? Wala no? Kaya mo lahat. Tanggap mo ba yung open door na inilagay ko sa harapan mo? Yes, Lord. Here I am, O Lord. New doors accepted. Acronym B. Here I am, O Lord. New doors accepted. Ano yun? H-O-N-D. Honda? May sasakyan ka kapag tinanggap mo ang open door ni Lord. Hindi problema pagpunta mo ron. May kwarta o wala. Amen? May sasakyan o wala. But you can use a way go. Walk in God's order. Amen? Hallelujah! Sikapin mo man yung sasakyan mong wigo at punta para iwas breakdown sa daan. Paano? Examine yourself with the reality of faith. Prove yourselves, knowing that Jesus Christ is in you. 13:5, 2 Corinthians. Check up. Another acronym. Always verify, always normal, zero anxiety. Avanza. Amen! Walang imposible sa iyo, Lord. Amen! Naglalakad mo si Jesus noon, di ba?
Si Moses naglalakad man, pero muli ko, walk in God's order. I've got a way go in this world below. I use this way go wherever I go. Amen. Walk in God's order, you'll never wonder. But walk on straight stand, up purest gold. Amen. Ang mga daan natin, subok na. Purest gold na ang daan natin. Dito pa lang. Alam mo kung saan ka pupunta dahil you walk in God's order. Yung sasakyan naman, bago maglarga, may laman. Gasolina, tubig, oil, gano'n ba? Mga motorist, hindi ko alam yan. Pero, tiyak, may laman ang sasakyan, di ba? Bago maglarga. Tayo rin, sabi ni Pastor kanina, dapat may laman. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. May material na pagkain at may spiritual na pagkain, the Word of God. May laman bago maglarga. Amen. Kanina, pag-alis ko na bahay, kahit saging lang ang ulam, dinagyan ko na kasi, at least may laman. Amen. At huwag kalimutan ang salita ng Diyos. Andiyan. Dapat. At yung langis naman, be ye filled with that Spirit. Be not drunk with wine, but be ye filled with Spirit. The material food, Word of God, Spirit, laman. Huwag kang aalis naman ng laman. Amen? Ready always. Basta may laman. Never go empty. Rejoice. Ano yun? Acronym. Ready always. Never go empty. Rejoice. Ano? Ranger. Nilakad ko ba yun hanggang Bulpin? Mula Bulpin hanggang dito. With those vehicles. To God be the glory. Amen. Bakit po? The Lord's my strength, my song, and my salvation. Saan makita yun? Psalms 118 verse 14. Basta may lagas tayo, kaya sino ang lagas natin? Hindi kulang ang lakas ko, sabi ng awit natin kanya. Pero lakas ng Panginoon. The Lord's my strength, my song, and it's become my salvation. Sino hindi nangailangan ng lakas? Lahat nangailangan, kahit magaan ang trabaho, lakas pa rin ang kailangan. Amen? Hindi lalo na kung mabigat ang trabaho. Higit na kalakasan ang kailangan. But the strength is very much available for you and for me. So na tayo pumasa sa kubra. Ano yung may pa? Steam. May bago pa. Marami pa. Huwag na tayo pumasa doon. Dahil oras lang yun. But our strength is more than an hour. More than a year. More than a decade. Oh. Anong klase ng lakas yan? Are you familiar with the verse sa Isaiah 26:4? Who's familiar with Isaiah 26:4? Balik. Trust in the Lord forever. Wait. Trust na forever, ha? Hindi putol-putol. Forever. 24/7,
30 days a month, 365 a year, 366 kung mag-live yan, tuloy-tuloy na trust. Resulta. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. Basta't may lakas, kaya natin. For the glory of God. Pakiramdam ko ngayon, siya pa rin ang aking lakas. As long as we are waiting in the Lord, our strength is being renewed. Amen? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Oh, renew. Nababago pala ang strength. Yung pasting, kubra, kailan mabago? Bili ka ulit. Pag wala naman, bili ka ulit. Pero sa Panginoon, tuloy-tuloy na pagtitiwala, trust in the Lord forever, for in the Lord Jehovah He is. Anong He is? Everlasting strength. Amen? Sinusundan niyo sa Bible niyo? Amen? So, bigay natin ang lahat sa Panginoon. Lalhati, kalahatian sa Panginoon dahil sa mga paunang salita ngayon. Wala pa tayo sa mensahe. Nagagalak kasi ako sa lagas na aking inatamasa. I enjoy the strength that comes from the Lord. To tell you some of my experiences. Isa lang, sabihin ko lang isa kayo, marami. Kabiyugan to Tibuli Road. Ruta ng Tibuli. Veterans, doon ako bumababa. Papasok sa Apurmakulaan ng napuntahan ni Pastor. Kung walang parada na single motor, lakarin mo 3 kilometers. Papasok. Noon, nung bago pa ako doon. Pero sa ngayon, kahit na wala pang parada na single motor doon, umpisahan ko ng maglakad, mamaya may humabol sa akin. Pas, sakay na. Amen. Humahabol ang blessing. Amen. 28 verse 2. Deuteronomy. Humarating ang blessing at hinahabol ka pa. Pauwi naman, diyan ako maghintay ng sasakyan sa veterans pauwi. Matagal maghintay, kaya yung galing Kipuli, puno naman pagdating sa veterans. So, kadalasan, tricycle, single motor ang sasakyan. Twice na hindi ako nakasakay agad, nilakad ko ang veterans sa ala. 13 kilometers. Makaabot man. Pero hindi ko na makagawang pangatlo. Kilala na ako. Mamaya, hindi ka na, magsakay na. Umahabol ang blessing talaga. Hindi maaaring makaabot na ako sa pangatlong veterans at pagkakabot na sa lalaki. Kilala na ako. So, andyan na ang sukdulang biyaya yung inawit natin. Salamat sa sukdulang biyaya. At yan papasok ang ating pag-uusapan ngayon, sukdulang biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo'y maging. Especially wala yung maging. Dahil sa biyaya ng Diyos, may 4. Ayon sa ating teksto na gagamitin ngayon, 1 Peter 5:10 and 11,
into his eternal glory, after he have suffered for a while, ito na yung 4, will make you perfect, establish you, strengthen you, and settle you. Dahil sa biyaya ng Diyos, they will make you perfect, establish, strong, strengthen, and settle you. 11. To Him be glory. Huwag natin ang kinin ang kalwalatian. To God be all the glory and dominion. Amen. Dapat magsama ang glory of God and dominion of God. Or else, saan pupunta yung glory? Dapat sa Diyos lahat. To Him be glory and dominion forever. 1 Peter 5:10-11. Dakila ka, O Diyos, salamat sa iyong biyaya kung saan tinawag mo kami para sa walang hanggang kalwalatian. Kapagi mo kami sa iyong kalwalatian, Panginoon, at hindi namin kailangan ang kinin ang kalwalatian, kundi ikaw ang magbahagi sa amin ano man yung nangarapat sa amin, Lord. Sa iyo lahat, at patnubayan mo kami sa aming pagtalakay sa iyong salita, nang sa ngayon, Panginoon, masunod namin ayon sa iyong order, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong purpose, ayon sa iyong plano, Lord, at hindi kami maligaw sa daan, at may katiyakan ang aming pagkatawag dahil kayo po ang masusunod sa buhay namin, buhay ng bawat isa, Panginoon. Sana ayon sa iyong kalooban sa lahat. Puri para sa iyo lamang at ikaw ang manguna magkahal sa buhay namin. In Jesus' name, Amen. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo maging sakdal, perfect. Tayo'y magsimula na may plano patuloy, establish, no? Kasi establish, patuloy yan. Walang establish na maghinto. Dapat, pero may nahihinto kung minsan. Malakas. Strengthen. Pinapalakas tayo lagi ng Panginoon. Physical and spiritual. And settle. Permanent. Okay? So, ang plano ng Diyos ay permanente. Walang pahinto-hinto. Walang bakasyon-bakasyon. Amen? Balikan natin yung teksto. But the God of all grace, who have called you into His eternal glory, eternal giving God the glory, eternal giving God the praise. Tuloy-tuloy. Paano yan? Isang di man lang pagtitipon natin. Hindi yung problema. Sa simbahan ka man, panahon sa simbahan, kung wala ka man, hindi nakapsin ha. Kung wala ka schedule ng simbahan, saan tayo naroon, anong sabi ng Psalms 150 verse 6? Basta humihinga ka pa, let everything that hath breath praise the Lord. Saan ka man dako. Wala kang schedule sa simbahan. Praise the Lord. Yapo. Amen. That is eternal glory. Eternal glorifying God. Eternal praising God. Eternal acknowledging the Lord God Almighty. Give God all the glory. Amen. So kung may schedule tayo, dito tayo. Kung walang schedule, kaya saan tayo? Huminga tayo. May hininga ako. Marihin ko ang Panginoon. Amen! Kailan na ba ka nakita itong huminga? Wala ba? Tutulog. Tutulog ang Kristo Lord. Amen! That is eternal glory.
kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Amen? So yung tumawag sa atin ay may plano na ganon. Eternal glorifying God, eternal praising God, eternal giving thanks to the Lord. Giving thanks always for all things. To the Father, to the Lord Jesus Christ. Diba? 5:20, Ephesians. (5:23), 1 Thessalonians, in everything. Oh. Everything. In everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So ang pagtawag ng Diyos sa atin, sa Kanya ay forever praising God. Amen? Dumarating man ang mga pagsubok, kaya masabi doon, after ye have suffered for a while. Kung hindi tayo makaiwas sa mga pagsubok ng buhay, at mag-suffer tayo talaga pag dumarating ang pagsubok. Pero hindi yun permanente, for a while. May katapusan ang lahat ng pagsubok. Amen! Pagkatapos niyan na tayo nagtatagumpay sa mga pagsubok, pinapatatag tayo ng Panginoon. Establish na. Kahit nasusubok, patuloy pa rin. Amen? I noticed something about an establishment in the city. Laging bago yung pangalan niya. Matagal na yun. Napansin niyo ba yun? New Capitol Restaurant. Established 1967. Ilang taon na yun? Malapit sa Indonesia. New Capitol Restaurant. Established 1967. Ilang taon? Tagal na. 37 is 33 plus 26, 59. Tama? Tama po? Pero new pa rin. Amen? Ha? Amen? May estudyante ako, nakilala niya ako. Pero siya, hindi ko maalala yung pangalan niya. Sino ka gani, ha? Ang ganda ang pinito niya. Laging bago. Di Paloma. Amen? Di Paloma. Hindi Paloma na. Ito laging bago. Tapos yung pangalan niya naman, Akmang. Pangalan mo, Green. Ay, green. Yung green, naging green. So, laging green siya. Di Paloma. Salamat sa mga estudyante na nakakilala sa akin. Nagkakalak ako sa kanila. Parang kumabalik ako noong panahon na kanya kakita sa paaralan. At pasalamat ako sa mga estudyante. Kaya kung wala sila, wala rin ako. Bakit? Walang estudyante, walang teacher. Amen? Malaking tulong sa buhay ko ang mga estudyante. Isa pa, hindi ako madaldal, hindi ako masalita noon. Tinulungan nila akong magsalita. Paano? Sir, joke, sir. Palagi silang humihingi ng joke, biro. Pero ako, one word, isang araw. Yan ang parang ako sa tantangan, one word. Mahirap pala one word. Pero salamat mga estudyante, hinihingan ako ng joke. Sir, joke. Klasik ako. Hintayin ka namin. So doon ako natuto na magsalita.
yung one word ko naging 2 words o 3 words kaya. But my word now is from the Word of God. Ang social yan, ang social life yun, walang estudyante sa atin. Amen? So maraming bahagi na ating buhay kasi. Social, physical, spiritual, marami. Pero ang pinag-uusapan natin ay Word of God ngayon. So, napakalaking tulong ang Word of God sa akin. Higit yung sa nanggaling sa mga bata. Yung pagbukas ng pintuan sa harap natin, I know your words, behold, an open door is set before you, because you have a little strength, and you have my word. God says, you have my word. Hindi tayo magkulang ng salita mula sa Diyos. Amen? At hindi natin ipangaral ng kung ano-ano yan, kundi pure Word of God. Or else, tayo ang nakikilala. Huwag natin ipakilala ang sarili natin, kundi ang Panginoon. 2 Corinthians 4:5, we preach not ourselves. Never preach ourselves. Never. We preach not ourselves, but Jesus Christ. Amen. Napakalaga na malaman ng mga tao si Jesus Christ. The name above every name. Philippians 2:9-11. Hallelujah! Kapag name above every name, ibig sabihin, walang papantay, walang katumbas, siya ang pinaka, at sa Kanya ang lahat na papuri. Amen? So sa lahat ng ating pinagdadaanan ng panandalian, kung tayo nagtatagumpay sa Panginoon, yan na stop. God will make us perfect. Sabi naman ng iba, walang taong perfecto, Pastor. Isa na natin yung 4. Perfect, established, strengthened, or strong, seated. Totoo, sabi ng lahat na walang perfect na tao. Pero ang plano ng Diyos, you can be perfect. Amen? You can be perfect. 5:48, not Job. Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Pag sinabi sa Bible, mangyari yan. I'm the God of all flesh. Is there anything too hard for me? My God can do anything, anything. My God can do anything. Amen? And with this word, I know it's smallness, and all the times shall bring. My God can do anything. He can make you perfect. Submit yourself to Him. Here I am, Lord. Make me perfect according to your way. Amen? Siya lang. Siya lang sinabi sa kanyang salita. After you have suffered for a while, nagtagumpay ka sa suffering sa yan, God will pronounce your perfection. Perfect ang aking anak. He follows my order. He obeys my word. Amen? Walk in God's order. You'll never will wander. We go. Walk in God's order. Amen? Pag nakita na ng Diyos na ikaw masunurin sa Kanya, siya na mag-declare ng perfection mo. Diyan ka na mag-umpisa, establish.
Inagit natin kanina na established 1967 hanggang ngayon nandiyan pa. How much more to us na God is declaring, God is establishing us after overcoming all those temptations. Blessed is the man that endureth temptation, for when he has tried, kung nasubok na siya, napatunayan na siya, subok na siya, he shall receive the crown of life. Amen. Which the Lord has promised to them. Sino sila? Who loves Him. Do you love the Lord? Thou shalt love the Lord with all thine heart, with all thine soul, with all thy soul, with all thy strength, and with all thy mind. Walang kahati ang Panginoon sa pagmamahal mo. To God alone be our love. Amen. And the second is, love thy neighbor as thyself. Sukatan ng pag-ibig mo sa kapwa, sa kapitbahay. Kung gaano kamahal mo ang sarili mo, ganun din kamahal mo ang kapwa, ang kapitbahay. Kung masakit sa iyo, masakit din sa kanya. Kung maganda sa iyo, maganda rin sa kanya. 5:12 7:12 Matthew, golden rule. Do unto others what you want others unto you. Do not do unto others what you want, but you do not want others to do unto you. Sarili ang sukatan sa pagmamahal sa kapwa. Amen? So if you love the Lord, may crown of life, palatandaan na ikaw ay nagtagumpay, yang established ka na. Amen? Nagsimula ka na. Gaya ng Capitol Restaurant, 1967, nagsimula, hanggang ngayon andyan pa rin, ang tagal-tagal na, no Capitol pa rin ang pangalan niya. Kumusta tayo? Bago pa rin? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Nasa kay Kristo tayo. Amen? Laging bago